si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Isiniwalat na ni Vice President Sara Duterte nitong Huwebes kung saan ginamit ang confidential funds ng Department of Education o DepEd na isa sa mga kinasangkutan niyang issue nitong nagdaang mga taon. Sa isang forum sa Quezon City, kanya sinabi na inilaan ang pondo sa investigasyon na umano'y talamak na katiwalian sa DepEd kabilang na ang 2.9 billion peso deal para sa mga luma at overpriced na mga laptop. Salungat naman ito sa pahayag ng kagawaran noong nakaraang taon na hindi nito alam kung paano ginastos ni Duterte ang 112.5 million pesos na confidential funds para sa ahensya noong 2023. Matatandaan na dating itinatangging sabihin ni VP Sara ang secret funds dahil otorisado naman umano ang Commission on Audit para isiwalat kung saan napunta ang pondo. Malikhaing mga proyekto. Yan ang suhestyon ng Chairman Emeritus ng Makabayang Grupo para sa planong pagsama ng DepEd sa paksang WPS sa aralin ng mga mag-aaral ng grades 4, 6 at 10 sa susunod na school year. Naritong ulat. Iminumungkahi ng Chairman Emeritus ng mga makabayan at sibikong grupo na si Dr. Jose Antonio Goytia na magkaroon ng mga malikhaing proyekto sa mga paaralan, gayon din ang debate at sanaysay alinsunod sa plano ng Department of Education o DepEd na talakay ng West Philippine Sea o WPS sa mga paaralan sa bansa. Ito anya ay upang maging mas kawili-wili at kapaki-pakinabang ang pagtuturo sa naturang paksa. Hindi kasi anya sapat na makita lamang ang WPS sa mapa. Bagkus ay dapat umano itong maramdaman sa mga kwento at awitin upang umusbong ang tunay na diwa ng pagiging makabayan. Ayon kay Goytia, ang hakbang na ito ng DepEd ay tugma sa pagsisikap ng pamahalaan na paigtingin ang depensa sa karagatan. Simula kasi sa susunod na school year, iaangkop na sa araling panlipunan curriculum ang pagtuturo sa WPS sa mga eskwelahan para sa grades 4, 6 at 10. Bahagi ang National Task Force for the West Philippine Sea at Philippine Coast Guard sa inisyatibang ito ng DepEd kung saan isa itong hakbang sa pagpuksa sa disinformation na pinapakalat ng China, partikular na ang walang batayang pag-aangkin nito sa teritoryo ng bansa. Kabilang din sa mga nais na isulong ng paksang ito ay ang pahalagahan ang maritime heritage ng bansa sa pamamagitan ng pagtuturo ng karapatan sa soberanya at integridad ng teritoryo sa WPS. Tungkol naman sa panganib ng paulit-ulit na kasinungalingan, lubhang panganib anya ang naidudulot nito sa henerasyon ng kasalukuyan, partikular na ang maling paggamit ng teknolohiya gaya ng pag-abuso sa artificial intelligence. Sa pamamagitan kasi nito ay madaling malinlang ang publiko kung hindi masusing beberipikahin at sisiguraduhin ang impormasyong pinaniniwalaan. Kaya naman ayon kay Goytia, ang edukasyon ang pinakamabisang sandata laban dito sapagkat ito ang humuhubog ng kamalayan, mapanuring pag-iisip at tibay ng loob ng kabataan. Kamakailan na mataan ang mga barko ng China na binomba ng water cannon ng barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, gayon din ang sunod-sunod na insidente ng patuloy na panggigipit at agresibong kilos ng China sa WPS. Kaya giit ni Goytia na hindi lang ito tungkol sa kasaysayan, kundi sa paghubog ng mga kabataang may malasakit sa bayan. Bukod dito ay binigyang diin din niya ang kahalagahan ng pagbibigay ng suporta sa mga guro sa pamamagitan ng tamang kagamitan gaya ng mapa at materyales, gayon din ang pagsasanay para maturo ng maayos sa mga leksyon. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, iginiit ni Senator Christopher Bongo na wala siyang kinalaman sa mga anomalyang kinasasangkutan ng mga diskaya, gayon din sa mga aligasyon na umano ay pinoprotektahan siya ng mga ito. Ito ay makaraang iutos ng Ombudsman na tignan ang posibleng koneksyon ng CLTG Builders Company na kanyang ama na si Desiderio Go sa construction company ng mga diskaya. Diin niya hindi niya kilala ang mga diskaya at willing umano ang senador na maging complainant upang mapanagot ang mga ito. Sa posibilidad naman na ipatawag siya ng ICI, sinabi ni Executive Director Ryan Hosaka
na nakadepende sa komisyon ng pagpapasya kung iimbitahan ba nito si Go sa sandaling makatanggap ito ng referral o lead mula sa mga otoridad. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Rollback sa presyo ng produktong petrolyo, asahan sa susunod na linggo. Voter registration magsisimula na sa October 20. Vice President Sara Duterte kinwestiyon ang pagiging kumpiyansa ni President Bongbong Marcos na hindi sangkot sa flood control projects. Senator Bongo posibleng imbestigahan ng ICI. Tumangging may kinalaman sa mga anomalya sa Diskaya. CIDG nasabat ang 7.8 million pesos na iligal na mga LPG sa Batangas. PCG sumaklolo sa 16 na katao sa inanod na barko sa kalagitnaan ng Capual Island. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.